batas naman to. Republic Act number 11210. Ito yung act or batas na nag-increase ng maternity leave to 105 days para sa ating mga female workers with an option to extend. No? Mag-extend ng 30 days. At kung solo parent ka pa daw, may 15 days na additional doon sa 105. So, pwede to sa probationary, casual, contractual, job order sa ating LGU, GOCC. Lahat covered yan. So, automatic po ba itong mga benefits? Yes. So, kapag nanganak ang ating sisi or Yes. mother, no? Merong 105 days maternity leave with full pay. So, normal delivery man yan, cesarean section. At kung solo parent, dagdag pa ng 15 days. So, total, 120 days with full pay kapag solo parent, solo mother. Saka, attorney, may option pa na dagdag na 30 days? Yes. So, kung feeling mo kulang pa yung time, nakaband mo si baby, Yes. may option ka to extend ng 30 days ulit. So, total of 150 kung isa kang solo parent. Basta ang importante dito, HR, dyan, nire-require lang na magbigay siya ng 45-day written notice before mag-end yung kanyang maternity leave. Unless, nagkaroon ng medical emergency, HR dyan, syempre, hindi mo manonotify si employer. Pwede ang late notice, basta justifiable. Attorney, paano naman po kung miscarriage o nakunan? Ayun. So, kapag miscarriage or emergency termination of pregnancy, covered pa rin, HR dyan, merong 60 days leave with full pay. So, punta naman po tayo, attorney, sa private sector. Dito, marami rin pong nalilito. Sa private sector, the rule is the same. 105 days maternity leave with full pay, CS man yan, or normal delivery. Paano po pag miscarriage naman? 60 days pa rin yan with full pay, same as government. Attorney, saan naman po nanggagaling ang bayad? So, sa maternity leave, SSS ang nagbabayad ng maternity benefit. Pero merong conditions to. Unang-una, dapat meron ng at least 3 monthly contributions in the 12 months bago ang semester of delivery or yung miscarriage. Kailangan i-notify ang employer ng kanyang pregnancy or expected delivery date. Employer, dapat ina-advance yung sahod within 30 days. So, full payment yan. Opo. Tapos, i-reimburse yan ng SSS kay employer. Hindi pwedeng sabihan si empleyado na hintayin mo, ikaw na mag-file sa SSS at hintayin mo yung kanilang bayad. Hindi pwede. Hindi pwedeng i-delay. Opo. Magbabayad si employer at si employer ang magre-reimburse kay SSS. Yun. So, paano naman daw kung yung employer hindi nagre-remit ng SSS contributions? So, the employer will pay damages. Ayan. Kaya sa ating mga kababaihan na empleyado, kailangan po updated po tayo sa ating SSS contributions. Attorney, may tanong ako, bakit parang kulang ang natatanggap ko? Akala ko po full pay. Ito kasi yun, HR dyan, no? Parang 13th month pay, no? Na hindi naman yung buong sahod mo, yung marireceive mo. Opo. Kasi sa SSS will pay a certain amount, nakabase yan sa average monthly salary credit. Kung mas mataas talaga yung actual na sweldo ng employee, ang magbabayad ng salary differential is si employer para maging full pay talaga. Lahat po ba ng company o may exception po? May exception yan. Hindi required magbayad ng salary differential kapag distressed establishments or yung mga retail or service businesses with less than 10 workers. O kaya yung ating mga micro businesses with assets na 3 million and below. Yeah. Parang sa ano din to sa pagbibigay ng discount sa Opo. ating mga senior citizens and PWDs. No? Meron ding exempted businesses gaya ng micro businesses, no? Opo. Yung sa barangay. Hindi mo pwedeng hingan yung ating tindahan sa barangay. Doon. Parang sa sari-sari store. Sari-sari store. Hindi pwede. Tapos, syempre, exempted na rin dito kung yung employer nagbibigay naman na ng equal or mas magandang benefits sa kanilang mga empleyado. Pero, para ma-exempt ka dito, kailangan ng yearly, i-justify mo to sa DOLE. Attorney, ito naman yung aking favorite. Meron palang allocation. Yes. So, di ba, meron ka ng 105 days? Yes. Tapos, pwede mo tong ipahiram. Yung 7 days, pwede mong ipahiram sa tatay ng bata. No? At ang maganda dito, HR Jen, hindi nagmamatter kung kasal kayo or hindi. So, regardless kung married sila or hindi, pwede mong ibigay yung 7 days sa tatay ng bata. So parang imbis na 105 days si babae, pwede yung 98 days yung kanya. Tapos 7 days naman dun sa asawa niyang may trabaho din. Yes. Or kung solo mother, ano ba? Or pwede naman kasi siyang mag-extend ng 30 days na walang bayad. I see. Ayun.
Ayan, attorney, paano naman, sad to us, kung wala si father? Pwedeng ibigay yung allocation na 7 days sa alternate caregiver. So, kung meron kang relative within the 4th degree, pwede mong ipahiram sa kanya yung 7 days. Or, kung meron ka ng current na partner and you're living in the same household, nag-aalaga din siya sa bata, kahit hindi ito yung tatay no, nung bata, pwede mo rin ibigay as long na yung best interest of the child yung nako-consider and merong written notice sa employer. Legal po ba ito, attorney, kahit meron ng tinatawag na paternity leave law? Yes, iba po yan sa paternity leave mo. So kung for example kasal kayo or nag-file na ng 7 days paternity leave si father, tapos gusto pang ipahiram ni mother yung 7 days din sa kanya para makapag-banding din sila nung baby, magiging 14 days yung leave niya. Paano naman, attorney, sad to us uli, si nanay, nategi dahil siguro nahirapan siya manganak. Paano po yun? Yung remaining maternity leave na yung mga araw na hindi niya nagamit, mapupunta sa father or sa qualified caregiver. Maraming may hindi alam nito, HR dyan, no? Opo, attorney.